Hey guys, welcome to my very first video here on YouTube, and we will talk about ABG. I will teach you the Rome method. This is how I studied ABG when I was still a student. So, unang-una sa lahat, kailangan natin kabisaduhin itong normal values. Walang other way, kailangan talaga natin siyang kabisaduhin. And madali lang naman siya, huwag kayong matakot kasi medyo magkakamukha naman sila. So, this is our normal values. For pH, ang normal natin ay 7.35 to 7.45. Sa PaCO2 naman, o yung partial pressure of carbon dioxide, kukunin mo lang to. And ayun na yun. For the bicarbonate, the normal value is 22 to 26. Keep in mind that the PaCO2, yung partial pressure of carbon dioxide, it represents the respiratory system. And yung bicarbonate naman, it is the metabolic part. Next, ano ba yung Rome method? Ito siya. Respiratory opposite, metabolic equal. Mamaya mag-arrow up or arrow down tayo and magigets nyo itong opposite or equal na sinasabi ko. Next part is itong spectrum natin. Makikita natin dito yung 7.40. Siya yung absolute parang neutral value natin. So, any value less than 7.40, itong arrow na to, it is considered acid or acidosis. On the other hand, any value greater than 7.40, it is considered basic or alkalosis. So, let's take this first example para mas magets nyo kung paano siya gagawin and paano gagamitin yung mga ipinakita ko sa inyo. Unang-unang mong gagawin talaga, huwag ka muna mag-jump. This is the first step. Look at the pH. Ano yung value ni pH? Dito, it says 7.30. Balik ka sa spectrum natin. Sabi dito, any value less than 7.40 is considered acid. Hence, this is acid. Isulat mo na agad para hindi ka malito. Acidosis. Hahanapin na lang natin kung anong klaseng acidosis siya, kung respiratory ba or metabolic ba. Dito na papasok yung pag-arrow up and arrow down natin and magagamit na natin si Rome. Let's look at the PaCO2. The value is 50. Punta tayo, balik tayo sa ating normal values. Ang sabi dito, ang normal value ni PaCO2 ay 35 to 45. Makikita natin na 50, hence arrow up to, signifying na mas mataas siya sa normal value. Okay? Dahil itong pH natin, mas mababa siya sa normal value kanina na 7.40, which is yung pinaka-neutral natin, i-arrow down natin siya. Okay, gets nyo? Next is yung HCO3 or yung bicarbonate. Tingnan ulit natin yung normal value. The normal value is 22 to 26. 23 is within normal pa. So, ang ginagawa ko para hindi ako malito, ginaganito ko siya, meaning normal yung value niya. So, here makikita natin na si pH at si PaCO2 ay opposite yung direction ng arrow nila. It signifies respiratory. So, ito yung meaning nun. Kung opposite yung direction ng arrows sa pH, respiratory siya. Equal naman yung pH at ni metabolic, this is metabolic. Again, i-compare natin siya sa pH. Sa pH natin siya i-compare kung opposite or equal. Okay, next example para mas magets nyo pa and ma-practice nyo pa. Again, ang pinakauna nating dapat gawin, titingnan natin si pH, yung value niya, 7.50. Dito sa spectrum natin, any number more than 7.40 is considered basic or alkalosis. So, ilalagay na natin yung alkalosis para hindi na tayo malito. At dahil mas mataas siya sa normal value, mag-arrow up tayo dito. Next, si PaCO2, di ba ang normal value ay 35 to 45? Within normal siya, igaganito na natin siya. And lastly, si bicarbonate, ang normal value niya ay 22 to 26. Makikita naman natin na mas mataas siya sa normal value. So, mag-arrow up din tayo. So, makikita natin na yung direction ni pH at ni bicarbonate ay equal. So, meaning this is metabolic. Kasi nga, ang kondisyon ni metabolic, dapat equal ang direction niya. So, this is metabolic alkalosis. So, when it comes to compensation, ito yung rule natin. Una-una ko munang ituturo sa inyo is itong fully compensated kasi madali lang siyang tingnan. Kapag fully compensated, isa lang yung titingnan mo, si pH lang. Basta si pH ay within normal o yung normal natin ay 7.35 to 7.45, matic fully compensated na yan. Hindi ka mag-iisip, matic fully compensated na yan. Si partially compensated naman, siya yung sumunod na madaling tignan. Kasi basta makita mo na yung tatlo na yon ay abnormal, partially compensated yan. Partially means hindi pa talaga nababalance yung pH natin sa katawan. Kumbaga, parating pa lang doon, hindi pa fully compensated. So, bakit abnormal lahat? Ibig sabihin, kung for example, sa respiratory acidosis, makikita mo si metabolic, tinataas niya yung value niya. Ibig sabihin, may ginagawa yung renal system natin para makompensate yung acidosis na nangyayari. May ginagawa siya pero hindi pa enough kasi nga, hindi pa rin normal yung pH natin. Hindi pa siya fully compensated.
And lastly, sa uncompensated, let's say for example, this is an example of uncompensated respiratory acidosis. Ang sabi dito sa rule natin, pH is abnormal. And second rule is there is one value, either PaCO2 or bicarbonate, that is within normal. Again, let's go back to here. 'Di ba? Ito abnormal siya si pH. Tapos between PaCO2 and bicarbonate, may isa daw normal. Ito normal natin 'to, 'di ba? Kaya nga siya nakaganito. Ibig sabihin, wala pa siyang ginagawa para ma-counter niya itong acidosis na nangyayari, itong respiratory acidosis na nangyayari kasi nasa normal pa siya. Supposedly, dapat tinataas niya yung sarili niya, nagiging basic siya para ma-balance niya yung pH natin. So here's another example you can practice and write your answer in the comment section. Include nyo na rin if it's fully compensated, partially compensated, or uncompensated. So I hope you learned from this video. Let me know in the comment section what are your thoughts, your suggestions na gusto nyo i-discuss ko here in my YouTube channel. If you find this helpful, don't forget to subscribe.